Hi guys! Welcome back to another vlog. Isa sa mga gusto ko lang i-ano itong topic na to about sick leave kasi merong nag-PM sa akin kung meron ba daw sick leave dito sa Amerika. I don't know kung nabanggit ko na to sa iba kong mga vlog pero gusto ko lang um, pag nagkasakit ba daw ang isang nurse or kahit na sinong worker sa ospital, kung entitled ba daw for sick leave. Ganito kasi yan mga inday, kapag kayo ay nagkasakit dito sa Amerika, bukod sa hindi free ang healthcare, kapag nagkasakit kayo dito sa Amerika mga inday, ang gagawin ninyo, kunyari, masakit yung ulo ninyo, masakit yung katawan ninyo, hindi nyo kayang bumangon at mag-work, you need to call at least 2 hours before your scheduled time of work. So, tatawag kayo 2 or 3 hours para naman kapag hindi nyo talaga kayang pumasok is may inform yung supervisor or kung sino man na maghanap ng kapalitan ninyo, i-announce nila na merong overtime hours that someone could pick up or they can pull out a float from the entire network if you are working for a large hospital network. Okay? A network is like um, a pool of hospital, like an organizations that has several hospital in their network. Anyway, yun. So yun, para meron silang time na makahanap ng kapalit mo. Hindi ka naman nila mapipigilan or mapipilit na pumasok kapag may sakit ka talaga. If you call and you said, I'm sick, I cannot go in, I cannot come in, they will understand it. They will not question it. Unlike in the previous country that I work with. Sasabihin pa, ay magpa-check up ka. Hindi mo kailangan magpa-check up at kumuha ng sick leave form, mga ganyan. Very convenient na mag-sick leave dito. Yun nga lang mga inday, kapag nag-sick leave kayo, ang mangyayari is that there's no sick leave credit here in America. Wala. So, kapag nag-sick leave kayo, mababawasan yung PTO hours ninyo or paid time off hours. Yung paid time off hours sana mga inday, yun yung parang na-accumulate nyo every month para makapagbakasyon kayo or makapag-vacation leave. Makapag-vacation leave. So, or VL. So, mababawasan yun. So, in short, kapag parati kayong call off or parati kayong nagkakasakit, hindi kayo makakaipon ng enough hours para makapagbakasyon. Enough PTO or paid time off hours para makapagbakasyon. Okay? So, kapag parati kayong nagkakasakit. So, walang sick leave credit dito. Yun nga lang, napakadaling mag-sick leave kasi you don't need a medical certificate or sick leave form or authorization from a doctor. You don't need to be seen. For, I think, 1 or 2 consecutive days, beyond that, you would need to see a doctor. So, as in, isa ito sa mga pinakaayaw ko kasi bakit walang sick leave credit? Lahat naman tayo nagkakasakit dito sa Amerika. Wala naman sigurong superhero um, na hindi nagkakasakit per year or annually. Definitely, magkakasakit ka. Darating yung time na hindi mo kayang bumangon at pumasok para magtrabaho. Pero yun nga lang, aside from or despite of all the benefits that we are getting here in America, meron talagang downside sa kahit na anong bansa. So ito ang isa sa mga downside, which is sick leave. In which nakakaloka. Medyo nakakabwisit siya mga inday. As in, super duper.
Kahit, for example, OT nyo lang yon, overtime ninyo mga hindi, at hindi nyo kayang pasukan, you still need to call off. Kasi kapag nag-pick up kayo ng overtime, it could only signify or means na ano nyo na yon, parang working hours nyo na. Commitment nyo na yon sa unit. So you still need to call up if hindi nyo kayang siputin ang inyong overtime. O diba, nakakaloka ang Amerika. But what can you do? It's just 36 hours per week. Kung iisipin ninyo yung nakakatipid or less yung hours na wino-work nyo dito, 4 days in a month compared to nung nasa Middle East pa kayo or sa Saudi Arabia, like 48 hours. So 4 times 12, that's like 48 days in a year na hindi ninyo ipapasok. Again, 1 days per week, 4 days per month, times 12, 48 days na hindi nyo na ipapasok per year. O, di ba ang dami kung iisipin ninyo? Di ba? 1 month lang yung bakasyon, pero ang na-lessen na days sa inyo per year na working days is 48 days. Kasi nga 3 araw lang kayo papasok. And the earnings is way different. 'Di ba? Kasi kung ano yung earnings ng isang puti, except of course for travel nurses because they don't get paid from the hospital, they get their salary from their recruiter or from their travel nursing contract agency. So, yun lang mga Inday, as in nakakaloka, wala na tayong magagawa doon kung wala talagang sick leave dito. Kung hindi nyo naman favorite mag-sick leave or hindi kayo parang, hindi kayo kasali sa mafia o kaya gang ng mga parating nagsisick leave sa Saudi Arabia, bagay na bagay kayo dito. Pero kung kayo yung dramatic actor, at kung mag-sick leave ay, mga 10 beses sa isang buwan, naku day, mag-isip-isip kayo bago kayo pumunta dito sa Amerika. 'Di ba? As in, mag-isip-isip kayo mga Inday. Kasi ang Amerika is only for someone na gustong magtrabaho. Pero yung mga tatamad-tamad, dapat wag nang lumipat. Doon na lang sa Saudi, enjoy nyo na yung pagiging senior ninyo kung ako sa inyo. Meron din akong konting pagsisisi, pero at the end of the day, I still feel blessed with all the blessings na natatanggap ko sa araw na ito, sa buwan na ito, at sa mga nakaraang buwan. I feel so blessed with all of this opportunity na dumarating. Lalo pat ngayon, my God, nakakaloka, binabaan na yung buyout contract namin. O, di ba? Baka lumayas na ako. Charis lang. Sige mga Inday, see you on my next vlog. Bye-bye. Next, naman, ang next na i-upload kong vlog, nagawa na siya at na-edit ko na rin, I think. It's about PTO or paid time hours dito sa Amerika. Saan ba aabot yung paid time hours mo? Kasi sinasabi nila 12 to 14 days lang or 156 hours lang ang binibigay ng mga employer. 'Di ba? Saan aabot yung mga yon? Kasi yon ang isa sa mga pinag-isipan ko kung bakit ako na-delay din kasi nga nag-isip talaga ako, oh my God, 1 buwan ako dito sa Middle East nagbabakasyon, lilipat pa ba ako ng Amerika, ganito lang kaikli yung bakasyon doon, nakakaloka, hindi nila prioritize, pero i-explain ko sa inyo yan on my next video or on my next vlog. See you guys, bye-bye! Sige po, bye-bye! Charis!